Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Pinangako rin niya na kahabaga na ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katas-taasan sabagat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyo lahat. Batiin naman natin katabi natin. Good evening, magandang gabi. Sige nga, sino sa inyo ang nakabuo ng 9 na gabi? Taas ang kamay. Wow, congratulations po sa inyong lahat. Palagi ko, meron kayong mga wishes, no? Meron kayong mga prayer intention. Well, may God grant you your prayer intentions. But alam niyo mga kapatid, more than asking favors from God, dapat ang ating intention ng pagsisimba at pagbubuo ng 9 na gabi ay more of self-offering, no? Paghahandog ng sarili. Yun dapat ang ating pinakamahalagang intention pag tayo dumadalo ng misa. Ihandog ang sarili. Sapagkat ang misa ay paghahandog ng sarili. Inihandog ni Jesus ang kanyang buhay, paghahandog ng sarili. Kaya tayo ring dumadalo sa misa, dapat ganun din ang ating intention, paghahandog ng sarili. So mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ang Benedictus. Ito yung awit ng pagpupuri ni Zacarias, no? Matapos ang 9 na buwan na siya'y napipi. Ang huli niyang nakausap bago siya napipi ay si Anghel Gabriel. At yun nga, sinabi sa kanya na ang kanyang asawang si Elizabeth, matanda at baog, ay maglilihi, magdadalang tao, at manganganak na isang lalaki. At yun nga papangalan ng Juan. At itong si Zacarias, hindi talaga siya makapaniwala, no? Bagamat matagal na silang humihiling na pagkalooban sila ng anak, sapagkat, sa isang lalaki, yan yung blessing na pwede niyang matanggap, magpapatuloy ng kanyang lahi. Kaya kapag ang isang lalaki walang anak na lalaki, parang siya na yung pinakamalas na tao dahil walang magpapatuloy ng kanyang lahi. Kaya nga lamang, nung dumating ang kahilingan niya, matanda na sila pareho. Matanda na rin si Elizabeth. Kaya parang hirap na rin siyang tanggapin at paniwalaan na mangyayari pa iyon. At dahil nga hindi siya naniwala, napipi si Zacarias. Napipi siya hanggang sa isilang, 9 months hanggang isilang kanilang anak na lalaki, hanggang sa ito'y pinangalan ng Juan.
saka lamang siya nakapagsalitang muli. No? Tumahimik ng 9 na buwan, nawalan siya ng tinig, sapagkat isisilang ng kanyang asawa ang tinig na magpapahayag sa salita. No? So mga kapatid, ang pagninilayan natin ay yung pananahimik. No? Pananahimik ni Zacarias. Naranasan niyo na ho ba na manahimik, hindi magsalita? 1 araw, 3 araw, 1 linggo. Naranasan niyo na ho ba yung hindi kayo nagsasalita? Maaring iba't ibang dahilan, maaring kayo ay may sakit, maaring kayo ay malungkot o galit or depressed, no? Maaring iba't ibang dahilan kung bakit hindi kayo nagsasalita. Pero alam niyo ba na pag kayo hindi nagsasalita, mas marami kayong maririnig. At mas higit ninyong maririnig ang ingay sa kaibuturan na inyong puso. Pag kayo hindi nagsasalita, ang Diyos ang magsasalita sa inyo. Kasi the Lord will speak in the silence of your heart. No? Kaya alam niyo mga kapatid, maraming mga tao takot manahimik. Takot. Lalo tayo mga Filipino, takot tayo sa tahimik. Hindi tayo komportableng tahimik. Nakakita ka na ba ng mga okasyon ng Filipino na hindi na tahimik? Di ba laging maingay? Laging may maingay, laging may tugtugang malakas, karaoke, videoke. Tayo'y tayo isang maingay na kultura. Hindi tayo sanay ng katahimikan. Parang nabibingi tayo pag tahimik. No? Subalit alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng pananahimik. No? Napakahalaga. Sapagkat yun nga sabi ko, the Lord will speak in the silence of your heart. Kung nais mong marinig ang tinig ng Diyos, manahimik ka. Kung gusto mong marinig kung ano yung what your soul is aching for, manahimik ka. Kung gusto mong makita kung ano yung mga problema mo sa buhay, manahimik ka. Pag nanahimik ka, magsasalita pati ang iyong kaluluwa. Alam niyo po mga kapatid, naranasan ko na kasi na manahimik ng 30 days. Kasi ako po ay nakaranas na ng 30-day retreat. Ignatian retreat po yun. No? 30-day retreat. Hindi lamang once, twice. 30-day, talagang wala kang kakausapin kundi si Lord. Wala kang kakausapin kundi ang iyong spiritual director. Pwede mong kausapin yung mga bato, yung mga bulaklak. Pwede mong kausapin. Pero wala kang pwedeng kausapin ibang tao. Sa simula, parang nakakahibang. Parang nakakahibang sa simula. Pero pag nakapasok ka na sa katahimikan, magiging payapang-payapa na. At talagang you can really hear God speaking to you in the silence of your heart. Talagang lalabas lahat ang iyong mga kasalanan, ang iyong mga kapalpakan, ang iyong mga kahinaan. Talagang it will surface by itself. Makikita mo talaga. Makikita mo. Kaya nga po yung iba takot manahimik. Takot na makita yung sarili niya. Kasi sa katahimikan, doon mo makikita yung sarili mo eh. No? Lalabas lahat po yan. Makikita mo talaga. At ang katahimikan ay, alam ba ninyo mga kapatid, it purifies the soul. Kasi nga lalabas lahat eh. Lahat ng galit, lahat ng kabulukan, lahat. Lalabas yan. Matapos lumabas, saka mo maririnig ang tinig ng Diyos. Kaya nga po, silence is so important, especially in prayer.
There is no spirituality without regular silencing. Because it is during that moment of silence where you will hear God speaking to you. No? Kaya yun po, pananahimik, mahalaga. Kaya nga po mga kapatid, kahit man lamang sa isang araw na magkaroon tayo ng moment of silence with the Lord. Alam ko naman nagdadasal kayo. Kaya lamang yung ating alam na dasal, iisang klase, isang estilo. Ang alam lamang nating dasal, petition prayer. Well, tama naman yan, no? Petition prayer. You are bringing to the Lord all your petitions. That's good. Sabi nga naman ni Lord, di ba? Humingi ka at ikay tatanggap. Kumatok at bubuksan ka. O, tama naman yun. Pero, ang pinaka malalim na dasal ay ang prayer of silence. Ang totoo, in the prayer of silence, you don't need the words. You don't need words. You don't have to think of words to say to the Lord. Bago mo pa sabihin yan, alam na yan ni Lord eh. Alam ni Lord lahat ng laman ng puso mo at isip mo, alam niya yan. No? All you need to do is be in silence. No? And allow the Lord to speak to you. Okay? So, ganun na nangyari kay Zacarias. Aba, ikaw ba naman yung 9 months na hindi nagsasalita? Talagang, it was 9 months of purification para kay Zacarias. At marami man siyang gustong sabihin, hindi niya masabi kasi wala siyang tinig. Kaya nga nung nagbalik ang kanyang tinig, talagang ang bumukal sa kanyang bibig. Papuri, awit ng papuri. Kaya nga yung awit ng papuri ni Zacarias, may 2 bahagi ito. Yung unang bahagi, yung papuri sa Diyos dahil tinupad niya ang kanyang pangako. After 400 years na nanahimik ang langit, after 400 years na walang propetang ipinadala ang Diyos, ipinadala niya si Juan Bautista, ang mangunguna sa pagdating ng Mesiyas. Kaya ang unang bahagi ng papuri ni Zacarias ay papuri at pasasalamat sapagkat tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. At ang pangalawang bahagi naman ay ang kanyang papuri dahil binigyan siya ng anak na lalaki, si Juan. No? Kaya wala talagang mapagsidlan ang kagalakan ni Zacarias dahil sa napakalaking biyayang ito na ibinigay sa kanya, sa bayang Israel at sa kanya na ibinigay ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, nawa, tuwing tayo dumadalo ng banal na misa, gaya ngayon, at bukas nga ay pagdiriwang na natin ang bispiras ng Pasko ng Pagsilang, nawa, tuwing tayo dumadalo ng misa, ito'y maging awit ng pagpupuri natin palagi, no? Kasi madalas nakikita ko, mga nagsisimba, para kayong mga tulala, no? Dapat kasi, ang misa ay pagpupuri, pasasalamat, kaya it should be a joyful gathering. It should be a joyful celebration. Tumayo tayo. Sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban mo kami ng mga biyayang bumubukal sa iyong mabuting kalooban.